Hello guys, kumusta kayong lahat? So, this is Taurus Man, of course, ang iyong lingkod, no? So, ako po yung founder ng M1 Scalping Strategy para doon sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. So, ayan guys, for today's video guys, meron akong gustong i-share sa inyo na naging journey ko sa loob ng 3 buwan. Okay, so, which is ito yung ano guys, no? Ito yung prop firm. Kung saan, nag-start ako dito, actually nung una, wala akong idea dito. Kumbaga, nagkaroon lang ako ng ah idea nung merong isang basher doon sa isang trading sa Forex Trading Pinas na grupo sa Facebook group, no, na meron siyang sinabi sa akin that time kasi nga nagpo-promote ako, nagpi-flex ako ng mga resulta ng mga estudyante ko about sa module ng M1 scalping strategy natin. So meron doon basher nagsabi sa akin, nag-comment sa akin that time, sabi niya sa akin, kung talagang profitable yung M1 scalping strategy mo na yan, dapat funded trader ka. So, ako naman, nag-trigger yung ano ko na, sige, since wala akong alam, walang idea about paano maging funded trader, so nagtanong-tanong na lang ako sa mga kasamahan ko na trader, no, sa Light Finance. So ito na nga ang nangyari. Sinubukan ko itong Sanuba funding. Okay, Sanuba funding na prop firm. Nung una medyo kinakabahan ako kasi baka scam. Kasi marami akong naririnig. Pero nag-search ako sa Trustpilot. So far goods naman yung mga ano nila, nakapag-payout naman. So, ano pala ang ano guys, ano pala para sa mga wala pang idea sa prop firm. Ang prop firm kasi, ito yung ano siya, isang platform kung saan para ito sa mga trader na walang kakayanang mamuhunan ng malaki. So ako dati nung nagsisimula ako, parang ang yabang-yabang ko pa sa idea na sabi ko ang prop firm na yun para lang yan sa mga walang puhunan talaga, which is true. Pero papakita ko sa inyo guys yung advantage kapag nasa prop firm ka, no? Saka disadvantage, of course. Nung una, ayun na nga, andun yung takot na baka scam, baka hindi tayo makapag-payout. Siyempre, hindi naman natin alam kung talagang ano siya, talagang okay talaga siya. Pero nag-take risk pa rin ako. Sinubukan ko pa rin, nag-apply ako sa ito nga sa Nuba funding. And the good thing dyan, January nitong taon lang na to, 2024, nag-start tayo, no? So, of course, gamit yung M1 scalping strategy natin. So, kumuha ako guys ng 200,000 dollar na challenge. Tapos, ayun na nga, after 21 days, nakapag-payout tayo. Yung unang payout ko guys, ito. Ayan. So, nasa 3,000 mahigit. Okay? After 21 days, tapos, nag-request ako ng payout dyan. 6 days. 6 days ang pag-aantay ko. So, tapos, ang maganda dyan, after ko nakapag-payout, binigyan ako ng panibagong account. So, doon pa lang, doon sa panibagong account na yun, libre na yun siya, no? Kasi siyempre, ganun kasi ang prop firm guys, kapag nakapag-payout ka, tuloy-tuloy ka magkakaroon ng panibagong account. Iwan ko lang, sa ibang prop firm naman, tuloy-tuloy kung ano yung account na binigay sa'yo, mag-payout ka doon, yun pa rin yung gagamitin mo sa mga susunod. Pero sa Nova Funding kasi, yun din yung maganda dahil yun yung nakasanayan ko. Ako kasi, ang ginagawa ko kasi sa mga broker ko, sa broker, kapag nakapag-withdraw ako, gagawa ako ng panibagong account. Okay, so ganun yung which is maganda sa Nova Funding kasi ganun yung sistema din nila. Kasi gusto ko kasi laging refresh na walang pula yung di ba? Kung may pula man at least konti lang. So, ayan na nga, tapos guys, nung pangalawang payout natin, kumita tayo ng $5,100. 'Di ba? $5,100. Ang kaso nga lang, 15 days ko siyang trade, 15 days na profit yung 5,000 na yan. Tapos, ang nakakalungkot nito kasi sobrang tagal kong inantay yung payout. Dahil March 8 pa lang ako nag-request ng payout, dumating ngayong araw lang na to. So, ano na ngayon, April 16. Diba? Sobrang tagal. Pero, ang maganda kasi, dumating siya. So, kung i-accumulate natin yung kinita ko guys, nasa 8,000 mahigit or nasa kulang-kulang 480,000 mahigit, 487,000. Okay, so sulit na rin kasi bakit? Ang pinuhunan ko lang naman dito is $998 or kulang-kulang nasa 50,000 mahigit. 'Di ba? Tapos kumita ka ng almost kalahating milyon, guys. 'Di ba? 'Yun yung maganda sa sa prop firm. And
So ano ba yung mga advantage at saka disadvantages sa prop firm mo? Of course, sa prop firm kasi, ang advantage kapag nag-prop firm ka unang-una, mapapractice dito yung disiplina kasi meron lang silang certain percentage na kailangan mong i-maintain na hindi ka dapat lumagpas doon. So, example itong sa depende sa depende sa prop firm ha, meron 5% na daily drawdown, meron 6%. So, depende sa prop firm. Itong sa Nuba funding, ata yung sa akin parang 4% at saka 8% yung total max drawdown. 4% yung daily drawdown, tapos 8% yung total max loss. So yung total max loss na yan guys, ano yan siya, parang lahat ng cut loss or lahat ng SL hit, 'di ba? Kung meron kang mga SL na tamaan, so pag tagpi-tagpiin yan, kung magkano yung aabotin, dapat hindi aabot ka sa 8% guys sa fund na challenge na binili mo. So sa ibang prop firm hindi ko lang alam kung ano yung rules ng iba, no. So ngayon susubok tayo ng FTMO at saka yung Fixify. So ang isa pa sa advantage guys, ayun na nga, namunan ka lang ng maliit, pwede kang kumita ng malaki kasi malaki yung fund mo, malaki yung equity na iti-trade mo. So pwede kang makapag-bid ng malakihang lot size, no. At the same time, kung matalo ka man, example kung natalo ka, 'di ba? $1,000 lang yung talo mo. 'Di ba? Kaysa alam mo 'yun, kaysa kung sa real account mo siya nilagay, sa broker mo siya nilagay, yung $1,000 hindi depende, sobrang high risk na siguro kung kaya mong mapalago yan ng 8,000, no? Kagaya sa nagawa ko, $8,000 sa loob ng 2 buwan mahigit. Okay, matatatlong buwan pala. Okay, so ayun na nga, ang maganda nito, tuloy-tuloy yung payout, tuloy-tuloy yung pagti-trade sa ganung puhunan lang. Okay, so siyempre ang disadvantage nito kapag yung prop firm company na mapili mo is, alam mo yun, scam or hindi nakapagbigay ng payout, yun din yung nakakatakot diyan. Okay, pero so far marami na ngayon ng mga prop firm na nagsilabasan. So piliin mo lang yung mga reliable talaga at legit talaga, kagaya ng sa FTMO. Ayan, yung FTMO kasi 9 years na yan eh. Okay, so meron pang yung may funded FX at saka FXify. 5 hours meron din, pwede rin yung subukan, pero itong susubukan ko pa lang sa ngayon is FTMO at saka yung FXify kasi maliban yung sa Nuba ko, tuloy-tuloy na kasi yung sa Nuba ko. So gusto ko rin din kasi talagang makapag-ipon ng ng mga certificate, 'di ba? Kasi siyempre bilang trader, natin yan parang yan yung credibility natin. Okay, na talagang profitable tayo bilang trader. So ayun na nga guys, isa pa sa advantage ng prop firm is ayun na nga, malaki yung fund mo hanggang hanggang 200 to 400,000 guys ang pwede mong maging fund dito. 400,000 na US dollar or nagkakahalagang kung 200,000 nasa 11 million yan sa piso. 'Di ba? Isipin mo kung gaano kalaki yung fund mo na yan. 'Di ba? Ang kailangan mo lang gawin diyan is ipapasa mo yung challenge. Kapag naipasa mo yung challenge, bibigyan ka na nila ng live account. Tapos kung magkano yung kikitain mo doon, kung magkano yung magiging profit mo, hatiin yon into meron 70% sa trader, meron din 60%, meron din 50%, meron 80% to 90%. So depende yan sa sa prop firm company na pipiliin mo, depende rin sa challenge na kukunin mo. Okay, so yung sa akin, yung first payout ko 50%, 50-50 kami. Pangalawang payout ko 70% yung napunta sa akin, which is ito yung $5,000 mahigit, no. Tapos yung pangatlo na is 80% na, which is 14 days lang din yung trading days nito. So nakakatuwa, no? Kasi nagpapasalamat ako doon sa basher ko na yon na buti na lang binash ako ng ganon, kasi kung hindi baka, di ba, puro siguro nagla-live, puro live account pa rin yung tinitrade ko ngayon. Di ba? So yan yung kagandahan dito sa sa prop firm, no? And ay na nga, di ba, isipin mo kalahating milyon, almost kalahating milyon na yung kinita natin. Di ba? So which is maliit lang siya kung ikumpara siya sa iba, no, pero malaking bagay na rin siya kahit papaano. Okay? So kung ikaw nagsisimula ka pa lang,
So isa din pala sa ano guys, no, isa din pala sa kapag sumali ka sa prop firm, dapat meron ka ng strategy na mismo na na-build. Okay, so kasi kung sasabak ka dito na wala kang strategy, puro talaga baka breach lang yung abutin ng account mo. 'Di ba? Pero yun na nga, maganda siyang practice kasi dito talaga mapapractice talaga yung disiplina mo dito dahil meron kang dapat hindi dapat abutin na ano na drawdown, 'di ba? Tapos yung target amount na profit is nakadepende na sa iyo. So depende sa ano yan ha, sa pag-funded ka na ha, pero sa ano pag pasa ng evaluation 10% yan palagi, 10% yung kailangan sa fund. Example kung 200,000 yung fund challenge na kinuha mo, so ang 10% na nasa 20,000. So yun yung dapat mong ma-achieve. Anyway, wala naman siyang limiting days kung kailan mo siya tatamaan. Basta kapag tinamaan mo yan, automatic yun. Magkakaroon ka na agad ng 200,000 na challenge. Alright, so ayun na, kailangan kapag sumabak ka sa prop firm, dapat meron ka ng sariling strategy. Of course, yung sa atin, ang strategy pa rin naman na nagamit natin dito is yung M1 scalping strategy natin, no, which is solid to. Simula pa 2020 ko tong gamit ng strategy na to, and marami na rin tayong estudyante dito na natulungan, no. So, meron ding iba na hindi agad-agad nagigets. So, ganun talaga. Depende sa tao. Depende sa intelligence ng tao. Okay, so, para doon naman sa mga gustong matutunan ng M1 scalping strategy ko, meron akong feed module dyan. So, pwede mo akong i-message sa Facebook or as messenger, no? Para kung gusto mong mag-avail, kung gusto mong matutunan yung M1 scalping strategy natin. So, since 2020 pa yun guys, solid na solid yan until now, yun yung gamit ko. Alright, so, ayun lang, siguro isa din, tatlong bagay din siguro ma-share ko para sa mga nagsisimula sa pag-trade na kailangan mong iwasan. So, ito yung mga dahilan kung bakit nag-fail yung mga karamihan sa mga trader. Okay, so number 1, ang isa sa mga dapat mong iwasan is yung FOMO or fear of missing out. So, ayun na nga, fear of missing out kasi madalas may mga pagkakataon guys na nakita mo na alam mo yun, pwede ka na mag-stop na entry pero hahabulin mo pa rin siya kasi sayang. Nakikita mo sayang, baka gito ganyan. Tapos biglang bumaliktad pala, di ba? So yung mga ganun, kailangan nating iwasan. Dapat mag-set ka ng limit lang talaga. Okay? So pangalawa, yung overtrading, kailangan mong iwasan yung overtrading. Dapat meron kang limitation lang na kailangan mong tamaan na target sa isang araw. Kapag umabot ka na sa ganun, kuta ka na, pahinga ka na, bukas ulit. Kasi ang mangyayari, kapag nag-overtrade ka, possible na mangyari niyan sa halip na profit ka, baka 'di ba? Baka bawiin pa, baka matalo pa yung account mo. Okay, at the same time, yung pangatlo, panghuli is yung dapat gawin mong habit yung pag-withdraw weekly, kung kaya weekly mas okay. Hindi kaya kung daily. 'Di ba? Kasi profit is profit pa rin guys. Magiging profit na lang 'yan kapag literal talaga yung numbers na yan sa sa MT4 na yan, ipasok mo sa bank account. 'Di ba? Kailangan mo maging sigurista. Kailangan mo maging wise kasi wag mong ibabad yung profit mo diyan sa sa MT4. Kailangan ma-withdraw mo agad talaga 'yan. Alright, so ayan lamang guys, no. Ay about naman dun sa win rate ng ng strategy natin sa M1 scalping strategy. Nakadepende yan sa trader. Sa akin kasi itong meron akong metrics sa sa Nuba Funding, papakita ko sa inyo. Yung unang challenge ko, yung unang funded account ko, ang win rate ko doon nasa 92%. So itong pangalawa bumaba kasi marami akong easy hit kasi nito, naglalagay kasi ako ng easy hit ng pangalawang account. So maraming easy hit, nasa 86% yung yung win rate nitong pangalawang account. So, nakadepende pa rin yan sa'yo bilang trader. Alright, so kumbaga, hindi ako nagbibigay ng guarantee na kapag nag-subscribe ka kasi sa module ng M1 scalping strategy, magiging profitable ka na din. 'Di ba? Pero, pwedeng makatulong yon, pwedeng makatulong para ka maging profitable. Kasi at the end of the day, ikaw pa rin naman kasi ang magti-trade. Trading attitude mo, nakadepende pa rin yan sa trading attitude mo, sa mind setting mo. Okay, so yun lamang guys, sa mga gusto rin magpa-guide sa akin sa prop firm, message nyo lang ako sa messenger, no? Okay, ito. So, yan lamang guys. Have a great day. More pips ahead.